aside sa mga bike, natutuwa rin ako makakita ng mga ancestral house katulad dito. Ayan. Sa Kawit kasi, doon ako nakatira ako sa ancestral house ng bata ako. And nag-iba siya nung bumagyong Rosing, nilipad yung bubong. So every time makakita ako ng mga ancestral house, natutuwa ako. Today, subukan natin i-long ride yung cargo bike. Punta akong Angeles City. So, from Concepcion, Tarlac, going to Angeles City, mga 45 kilometers siguro layo, one way. So, all in all, makaka 80 plus tayo. So, ngayon wala yung long ride yung cargo bike kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng time eh. And masusubukan natin siya sa long ride. Kakaumpisa lang po, punta po akong Angeles. Ano po sa Nicaldo. Galing ka ng? Kaluluwan lang po. Nandito tayo sa Mabalacat. Aside sa mga bike, natutuwa rin ako makakita ng mga ancestral house katulad dito. Ayan. Sa Kawit kasi, doon ako nakatira ako sa ancestral house ng bata ako. And nag-iba siya nung bumagyong Rosing, nilipad yung bubong. So every time makakita ako ng mga ancestral house, natutuwa ako.
bagong lipat ako dito sa Angeles, sa boarding house, nakita ko tong lugar na to. And nakikita ko agad yung mga bricks and alam ko na lumang lugar to. And then upon research nga, nalaman ko na dati pala tong railway or daanan ng train. Nakita nyo yung itsura ngayon, luma na. And sira-sira na, napabayaan na siya. But kung nakita nyo tong clip na to, yung kay General Luna, ganito siguro yung itsura na noon, busy, maraming tao. And Inutil! Hindi tayo mamamasyal! isa pa sa history is nadaanan yata to nung isa sa mga train na kumuha sa mga lumanas ng Death March. So kung nakapanood yung dating vlog ko, pinakita yung wagon or yung wagon na ginamit sa mga train kung saan sinakay yung mga tao and kung saan marami namatay. I believe isa to sa mga station na yon. So tara, pasukin natin ito sa loob ng ano. Ayan. Siguro ito yung office nila or ticketing office naman. So ito yung loob. Ayan. Kita nyo naman yung mga bricks. Medyo ano sila. Yan. Luma na talaga. Siguro yung flooring ito pa rin yung original. Sobrang giba-giba na. Yung bricks niya parang kaparehas ng bricks sa St. Mary Magdalene sa Kawit. Ganyan din yung tsura ng mga bricks din. So imagine niyo no, nung araw, sobra siguro ang daming tao dito. Naiisip ko yung mga tao, may dalang ano-ano, mga prutas, gulay. And I'm not sure kung original pa rin itong mga post na to, itong upuan na to. But yun nga, siguro nung araw may rilas ng trend dito, somewhere dito. All the way, punta doon, kung saan man. Ayan, nakaklir ko na yung kwarto ko dito. At syempre, Jimboy. Hello, is it me you? Ayun o. What up, man? Vlog ako dito. It's been a while, nakapunta ako dito. Tara, mag-vlog tayo, Bli. Tuloy mo muna. Kita naman po. Ako na po itong kasama namin kakatrabaho. Napakasipag. Napakasipag po ng kasama namin dito. Ito yung buhay yung may asawa. Ang dami po kasi binubuhay yan eh. Franz, bakit mo kami iniwan? Gumising ka. Ikaw ang nang-iwan. Jim, iwan na kita dito. Harap men. Yeah. So sila yung mga kasama ko dito sa, sa bahay. Iwan ko na sila. Inuwa ko na yung mga gamit ko dahil permanente na ako wala. Yung isa medyo padala natin sa yan. Pre, tawag mo na sa yan, emergency. Hindi ko sasabihin na ito yung positive sa sa company namin. Hindi ko Kasi kailangan daw niya mabuhay yung pamilya niya. Kaya sobrang sipag nito. Dinala niya yung pamilya na dito sa boarding house namin. So dito na sila nakatira ngayon. Sobrang sipag nitong kaibigan ko na ito. Yan. Puyat na puyat. Ito si Karen. Karen, mag-hi ka muna sa vlog. Ito si Franz Liit. At si Karen Liit. Hi kayo. Nagmamojud. Napakahiyain talaga. Bili, ay ka muna. Ayun. Ito yung mga gamit ko. Kinuha ko na. Kailangan ko siya isakay sa cargo bike. So, ayun sa labas.
Kaway na kayo. Road to Puto. Hindi na raw. Bye-bye Karen Liit. Happy birthday. Advance happy birthday. Hours later. Sa experience ko sa ride na yon, medyo mabigat siya, given na yon kasi mabigat naman yung bike talaga. And ayan, kita niyo sa likod, ang daming laman. Tapos ang hindi ko na-anticipate is yung hangin. Sobrang kinakaladkad ako ng hangin kasi ang laki nga nung laki nung cargo ko. So ang bigat pag salubong sa sa headwind. So yun ang medyo mahirap sa kanya. But yung padjak is okay lang. So naka around 80 kilometers tayo. Medyo naputol lang yung record ko sa Strava kasi na-post ko siya, hindi ko na-resume. But yun. So looking forward pa ako sa iba pang adventure natin gamit ng cargo bike. For now, yun na muna. Test ride natin 80 kilometers. Kaya naman. So let's see. Excited na ako para sa Festive 500 kilometers using this cargo bike. And tingnan natin kung saan tayo makakarating. Guys, thank you for watching. So kung gusto nyo pa makakita ng marami pang vlog and kung ano-ano pa, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Go vegan!